to 9, ito po sinabi. In verse 1, totoo ang pahayag na ito. Ang sinumang nagnais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya nga ang isang tagapangasiwa o obispo ay kailangan walang kapintasan. Yan. Tandaan po ninyo itong mga obispo. Isa lamang ang asawa. Malinaw. Malinaw po. Malinaw po ba? Ito po sinabi ng banal na kasulatan. Hindi ako. Matino ang pag-iisip. Marunong magpigil sa sarili. Hindi nanununtok. Tinutok ng baril. Kagalang-galang. Hindi tinutukan ng baril. Ito po, dapat talaga bantayan natin ito. Baka mamaya, obispo na tayo. Baka may manghamon sa atin. Kailangan may pagpipigil. Bukas ang tahanan sa iba. Baka hindi tayo bukas at may kakayanang magturo. Nandiyan yan. Dapat hindi siya lasinggo. Di ba lasinggo? Hindi marahas, kundi mahinahon. Yan. Hindi marahas, hindi mahilig makipag-away at hindi maibigin sa salapi. Dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya. Amen? Sagot kayo amen, ha? Iginagalang at isusunod sa kanyang mga anak. Sapagkat paano siyang makapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya mapamahalaan ang sarili niyang pamilya? Hindi siya dapat isang baguhang mananampalataya. Baka siya ay magiging palalo at mahatulan na gaya ng dyablo. Bukod dito, kailangang mabuti ang pagkakilala sa kanyang mga hindi sumampalataya upang hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. In verse 8, ang mga tagapaglingkod naman ay dapat din maging kagalang-galang, tapat mangusap, hindi lasinggo, inulit-ulit at hindi sakim sa salapi. Talaga mapagbukas. Wala talaga tayo. Mapagbigay, tutulong. In last verse, kailangan sila'y tapat sa pananampalataya ng ating ipinahahayag at may malinis na budhi. So lahat ng katangian na bilang obispo ay dapat ninyo ulit-ulitin nyo basahin ito. Kasi ngayon, manunumpa kayo. At kayo'y lalangisan ng ating pong chairman. Siya po yung maglalangis sa iyo. Ako lang tagapagpaliwanag at mayroon tayong isang obispo dito na magsasalita din tungkol. Halika dito, Bishop, mupo ka dito. Dahil binigyan kita ng ano yung paliwanag ko, Biblia? Krus. Handa niyang sasabihin niya mamaya. So, itong katangian na ito, alam ko nasa inyo na. At ingatan ninyo ito, dahil dito pa lang sa lupa, ay nagkaroon na kayo ng, sabi natin, kasunduan ng ating Panginoon. Na walang makakaagaw nito, kahit sino, pag inordin, final and executory. So, ibig sabihin, walang atrasan. Kaya ngayon pa lang, kung mayroon mga pagduda sa sarili mo,
huwag kang magpa-ordain kasi isang kagalang-galang at kabanalan ang gawain ito. Dahil ang isang ino-ordain ay isa itong parang kayo'y namayapa na pagdating doon sa langit, sabi ng Panginoon, welcome my good and faithful servant. Dito sa lupa, kami pong butihing lingkod na si Bishop Bumbe, iniisip namin kung paano kami makatulong sa mga kapastoran. Paano sila ma-elevate? Paano natin mabigyan ng kahalagahan ng mga pastor na lalo na pagkamaliit lang po ang gawain. So, mamamatay na lang pastor, hindi ma-ordain na bishop, samantalang ang bishop po ay isang gawain pagka ikaw po ay isang senior pastor, overseer of the church. Walang sinabi ng Panginoon, you have a 1,000 member or 2,000, 1 million member, so you will become a bishop. So, wala pong sinabi. Dito po natin mabasa sa 1 Timothy, chapter 3, verse 1 to 9. Doon lang po nagbase. Dahil mayroon po akong nasaksihan last month, si Bishop Ben na Miss Crayola doon sa Paranaque, ang nag-order po ang pinaka-chairman ng buong Pilipinas ng PCEC, si Abraham Intendero. Ito lang po ang ginamit. And 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 9. Wala na po. So kung mayroon pong mga association na magsabi sa inyo, kailangan ang bishop o ordinan, kailangan mayroon pong binting simbahan, mayroon pong 1,000 na member, wala po. Kahit anong balibaliktarin yung Biblia. Kaya ngayon po, kami mga lingkod ng Diyos, kami si Bishop Bombe, naisip namin, bakit hindi tayo tutulong sa mga pastor? Ito po yung aming puso. Pag dumami na po tayo, maging isang council na po tayo, magpatuloy po tayo. Hanggang mag-multiply po tayo mga obispo. Na katulad natin, na wala pong nakakita at wala pong nakapansin dahil po ginagampanan na natin bilang isang obispo. Amen? So, unawaan po natin ito. So, ngayon, bago natin umpisahan, uunahin po natin ito ipaliwanag yung white collar. Yung white collar, habang sinasabi ko, isasabit nyo na po sino yung guardian, sino po yung asawa, isabit nyo na po ito. Kayo na po magsabit bago ko ipaliwanag ito. Sige po, isabit nyo na yung white collar. Yan po ang simbolo ng white collar. Ang white collar, clerical. Yan po, no? Puti po yan. Ang ibig sabihin, ang simbolo niyan is purity. Kailangan hindi na po natin gamitin ang mga worldly na mga bagay na tayo po'y magmura. Yung pong alimura, yung masamang sabihin kahit sa mga anak natin, kahit sa mga pamilya natin, kahit sa mga kapwa natin. Kaya po ang tawag niya, ang puti na yan, ang tawag niyan ay sinasala na yung ating sasabihin. Sa ngayon, na dati kayo nakapagsabi na nagkamali, pero ngayon talagang salang-sala na kayo. Hindi na kayo magbibitaw ng masakit na sasalita, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Kung kayo may minsan napagsabihan ng mga misis natin, tumigil na lang po kayo. Standby na lang kayo, relax na lang kayo palagi. Kaya ngayon kayo, pwede lang kayong batok-batokan ni misis, ay hindi naman. So the white collar wearing a clerical, which is a white band wore the neck, most commonly seen on a black shirt. The collar is a symbol of their religious identity and a symbolized purity. Yan. Devotion and consecration to God. It serves as a visual marker of the role as a spiritual leader within the community, and a reminder of their vows and mission. So purity and holiness, ang sabi nga ng Biblia, don't you know that your body is the temple of the Holy Ghost? So consecration to God
humility and identity and recognition. So, andun talaga. Kaya makita nyo, halo-halo na yan, obispo, pare, cardinal, yan po palagi nagsusuot. Kaya kayo, umpisahan nyo na, paglabas nyo, ganyan na susuotin nyo, maglagay kayo ng kwintas, mamaya ilalagay dahil sasabihin ni Bishop. So, ito na po yung lakad mo ngayon. Hindi na yung ordinaryo na lang kayo. Maaaring may aamin sa inyo, akala nyo pare kayo, okay lang. Kasi ano na yan yun eh. Yan na yan eh. Yung inyong ano na yan, kategori niyo bilang talagang nilibuild up na kayo ni Lord. Huwag na kayo mahiya. Kasi mayroong iba, mga ibang mananampalataya, masyadong dinidegrade ng bishop. Sasabihin, nasa pawn shop ka lang, busy sa shop ka lang. Hindi gano'n. Masyadong mapagbiro sila, pero hindi nila alam yung binibiro nila yung mga lingkod ng Diyos. Kayo po'y pinili na ngayong araw na ito. Yan po ang inyo pong ginagampanan ngayon. Ngayon, ipapaliwanag sa inyo yung cross. Alin po kayo? Si Bishop Ronald Erabo. Okay, so puli po ang Diyos sa gabi ito. So, papaliwanag po natin kung ano po yung ibig sabihin ng krus. Na bakit po tayo ay, ang mga bishop ay meron pa yung sinusuot ng krus. No? Yung iba, meron din krus, pero iba yung kanila. Simple ng krus sa bishop, kung titignan natin sa Bible, ito yung dahilan na pagkapako sa ating Panginoon Kristo. Pero hindi naman po kayo pagkako. So kung titignan natin, ang krus po ay sacrifice. So as a bishop, ganun po talaga. So magsasakripisyo po tayo sa ministry natin. So lahat ng ating pong gagawin, katulad ng nabanggit kanina ni Bishop, na kaya yung may white na dito, kasi yung inilalabas natin mula sa puso. No? Kaya talagang sacrifice po yung mangyayari o yung gagawin natin. Si Pastor Demi, talagang matindi po yung sacrifice niya. Nakita ko yung pagiging sakripisyo. Siya po kasi yung chairman, coordinator ng SB. Kaya buong Las Piñas yung kanya talagang iniipon. Kakaiba po yung sakripisyo ginagawa niya. For the ministry po yun, So, hindi naman po para sa pagtuturo. Kaya, kung titignan natin, ang krus po, no? Kaya meron po tayo, para maalala natin na meron po tayong pagsasakripisyo gagawin dito habang nandito po tayo sa mundo. At sa pagtatagumpay natin. Kasi ang ating Panginoon sa Kristo ay nagtagumpay po sa krus ng Kalbaryo. Yun po ibig sabihin. So sa Bible naman, ang papaliwanag, kaya na wala po yung isang bishop natin. Kaya si Bishop okay po. Okay, bilisan na lang natin kasi gutom na rin si Bishop. So, nilagay na yung nilagay nyo na po yung yung kwintas na cross, di ba cross yun, no? Yan po ang cross na yan. Kailangan po ninyong gamitin habang po kayo nag-ano sa inyong mga lakad, yan. Oh, di ba? Ganda ng mga obispo. Wow, grabe. Ang ganda nila, no? So, guwapo pala. So, talagang kagalang-galang po kayo, aamin po yung mga worldly, kahit mga Katoliko, aamin po sa inyo. So, tanggapin nyo naman po. So, ngayon, susunod tayo sa yung base, yung inalagay na yung item. Alam niyo ang robe na yan ay symbolize that King David, sige, kabit nyo na.
King David was nilagyan ng robe ng righteousness. So, nandyan sa inyo ngayon yung righteousness of Jesus Christ when He died in the cross of Calvary. So, yung righteousness na yan, dala-dala ninyong palagi. Iba na ninyong maramdaman niya. Talagang sabi, ay, malapit na talaga kukunin ni Lord. Righteous na talaga ako. O sige, isunod natin yung yan. Lagay nyo. Yan naman po ay isang simbolo sa kagalang-galang nating mga obispo na kayo po'y mag-solemnize, ilagay mo rin yun sa iyo. Mayroon na siya. Sige, okay na yun. So, ito pong simbolo na ito ay talaga pong, sabi nga ay napakahalaga po nito na kayo po ay binigyan ng isang pribilehiyo ng Hope in Jesus Christian Church Ministry. So, salamat sa Panginoon at natapos na po yung ating paglagay ng seremonyas at kayo po'y susundan na po ng ating mahal na obispo, Bishop Bombay Puntiras. Wow, thank you, Lord. Hallelujah. Nakakatuwa naman Panginoon. Hallelujah. So, Yun lang mismo. Pwede na. okay. At mamaya eh. So, pakinggan po Yung natin. ring pala. Nasaan na yung ring? Ikabit na. Ikabit na rin sa'yo. Ano na? Okay. Okay na. Siya. Kung na magsuot, kung na magsuot. Naisoda pala. Naisot Isagdan na lang natin yung ring. Ito po yung walang hanggang pagmamahal niyo sa ating Panginoon. Parang nagpakasal din kayo sa inyong mga misis na walang hanggang pag-ibig. Amen. Kaya yung inyong pag-ibig nun, wala itong butol. Kaya walang dugtungan yan. Kaya tuloy-tuloy na inyong pagmamahal sa Panginoon that symbolize the ring. Amen. So, Amen. Thank you, Lord. So, ngayon, ang ating pong ideklara ang pagbabaskas sa kanilang dalawa by the virtue that God visited me by God. Now I pronounce you Pastor Dimi Rosales and Pastor Rico Kinoy that you are now a bishop. Praise God! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just in Pastor Dimi, Lord, for your glory, let your glory be shine upon his life. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ganun din si Bishop. Kaya Rico Kinoy, that is. Hallelujah. Lord, power be upon them and let your Holy Spirit use them. Lord, use them not only 100,000s of souls, but millions of souls will be saved. Lord, use them mightily, Father, in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Woo! Yes, God. congratulations. So, you will receive ordination certificate. Hope in Jesus Christian Ministry International. Block 7, Lot 29, Lanzones Street, Golden Acres, Las Piñas City. Email address, bombay.puntiras@gmail.com. Certification of ordination. Those here will certify that after the satisfactory evaluation of Christian experience and call for our Lord Jesus Christ to the ministry of His holy word, solemnly and publicly ordained bishop,
Demetrio Rosales. God called him through the church to the gospel ministry to exercise pastoral in the charge of congregation with all fidelity to preach and teach the word of God, to lead congregation in worship, to administer and sacrament of baptism and Lord's Supper, and to solemnize marriage and to live a godly life according to the doctrine of God, our Savior in all things. Given the 17th day of May, 26 in the year of the Lord Jesus Christ, at Soki Market, Alabang Sapote Road, Las Piñas, our ordaining council, Bishop Bombi D. Pontiras, Doctor of Ministry, and Dr. Guillermo B. Pansoy, Doctor Divinity and Ministry, ordained council, signed. Now, receive this okay? So, mayroon pong bonus ang Jesus Hope. Yes. Christian Ministry International School of Theology. Oh, matigat. Check registration number 20026030/40627-00. In Block 7, Lot 29, Lanzoni Street, Golden Acres, Las Piñas City. Email address, bombidipontiras@gmail.com. Diploma. This is to certify that hindi na bago ko Enrico. Demetrio C. Rosales, the degree of Doctor of Ministry. Doctor na. So has satisfactorily completed the required course of study offered and prescribed by the institution. Herewith all honors and right privilege pertaining hereto be granted to for God's service. In witness, therefore, we affix our signature on the seal of institution and given the Soki Market, Alabang Sapote Road, Las Piñas City, in 17th day of May 2026. So, kami po dalawa ang nag-sign. Ito pong Jesus Hope, Hope in Jesus, ay parang isinalin lang namin yung apat. Actually, continuous po ang mga nag-aaral, gusto mag-aaral ng School of Theology, isinalin po dito natin sa Jesus, Hope in Jesus, kasi ito na po yung maging natin, ordaining, at saka yung magbigay ng School of Ministry. So, para ma-elevate natin yung mga leaders, pastor, na gustong magpa-ordain. So, ito po yung double purpose School of Ministry para ma-elevate lahat mga leaders at lingkod ng Diyos na wala pong nakapansin. Ngayon, the hope of Jesus ay pansinin na po kayo. Amen? Amen. Ito po yung ating gawain. Ito is the ministry of God. Marami pa tayong maabot. Kasi ang Panginoon mismo ang gumawa nito. Inutusan lang tayo at salamat sa ating buhay-buting CEO, Dr. Bombi Pontiras, sa kanya pong pag-ayos ng lahat ng ito. Without him, we are not here to this vicinity. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay ni Bishop Bombi. Matagal na siyang naglingkod. Ngunit ito na yung kanyang gawain at ministry para sa Diyos. At mapangiti ang Panginoon sa kanyang buhay. Bakit gumagawa siya ng mga bagay na para masiyahan ng Diyos, para ma-elevate ang ating pong mga obispo, mga leaders. Amen? Amen. Opo. Okay, maraming pong salamat at mamaya na po, pipirmahan pa namin. Mamaya na. Okay, picture muna tayo.
Dito na po tayo sa harap. O, Bishop Ronald, tabi lang po kayo. Pastor, come here. Amen. Pastor Rudy. Amen. Ito na. Amen. Ready? 1, 2, 3, smile. Okay, tignan mo. Okay. One more. Yes. Alright. O yung mga misis po dito. Upo na po kayo, upo. Lagyan po ng upuan sila. Para bago tayo magkainan, tapos ng picture. Yung iba po mga misis, sama po kayo. Sama po kayo mga... O, upuan pa. Sama po. Dito po. Ito nga, hindi ka pwede mawala. Sino? Ayun, may sasabihin. Okay. O, yung iba po, sama po kayo. Sayang yung picture. Sama Huwag po. mo na. Huwag mo na lang. Enjoy lang. Sama na po kayo yung iba. O sayang po. Kasi ano na ito, history po ito ng Hope in Jesus. Okay, wala na po tayo. Wala na po, sama na po. Yung iba mga bata, dahil po sa baba. Dito yung mga kids. Lahat. Ay, kasama ano kaya? O mga youth. Yan. Ano po kayo? Yun, ito na rin. Bebe, kasama na rin. Yan. Ito, hindi na. Sige na. Dito po, dito. Sis! Kasama ka, sis? Yes. Ay, bebe, kayo. Kasama ka. O, sige po, Mag-selfie ka na kamay. lang. After ng lahat. Dito po kayo. Yan. Yan. Tapos selfie tayo. Okay. Picture. Okay. Ano ka? Selfie ka? Yan. Hindi, ako na kukuha. Ako na kukuha. Balik dito, bebe. Very good. Di masaturi rin. Okay, 1, 2. Isa pa, 1, 2. Alright. Okay. Yay! Bishop, tayo mo na. Bishop, movie. Ah, Tayo mo na. ayos lang.